Good morning sa inyong lahat dyan, mga kapatid sa KYMC, and welcome sa inyong lahat sa ating Sunday service ngayong linggo ng pagkabuhay. So, nais ko kayong makapagbukas ng iyong Bible sa aklat ng John, chapter 13, verse 31 hanggang 35. So, kung meron kayong Bible or nandyan sa screen, tayo kayong lahat para basahin natin ang salita ng Panginoon. Ito ang sabi sa verse 31, pagkaalis ni Judas ay sinabi ni Jesus, "Ngayoy mahahayag na ang karangalan ng anak ng tao, at sa pamamagitan niya ay mahahayag din ang karangalan ng Diyos. At kapag nahayag na ang karangalan ng Diyos sa pamamagitan ng anak ng tao, ang Diyos naman ang maghahayag ng karangalan ng anak, at ito'y gagawin niya agad. Mga anak, kaunting panahon na lamang ninyo akong makakasama. Hahanapin niyo ko, ngunit sinasabi ko sa inyo ngayon ang sinasabi ko noon sa mga Hudyo. Hindi kayo makakapunta sa pupuntahan ko. Isang bagong utos ang binibigay ko sa inyo ngayon. Mag-ibigan kayo kung paano ko kayong inibig. Gayon din naman mag-ibigan kayo kung kayo'y mag-iibigan, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko." Manalangin tayo. Ama namin sa langit, maraming salamat po, Panginoon, sa oras na ito. And nawa, Panginoon, Ikaw ang kumilos sa aming kalagitnaan, Panginoon, upang magpahayag ng iyong mga salita at maunawaan ang mga bagay na ito, Panginoon. Buksan mo, Panginoon, ang aming puso't isip, Panginoon, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Ikaw lang nawa ang maitaas, mapapurihan, madakila sa gawaing ito. In Jesus' name, Amen. Makaupo na kayo. Sabi sa verse 31 kanina, pagkaalis ni Judas ay sinabi ni Jesus. So nang si Judas ay pumunta na sa mga Pariseo upang ipagkanulo ang ating Panginoong Hesus, sabi niya sa mga alagad, ngayoy mahahayag na ang karangalan ng anak ng tao. So dito, mahahayag na yung lahat ng ginawa ng ating Panginoong Hesus ng pagtitiis at pag-ibig sa ating lahat. At sa pamamagitan niya ay mahahayag din ang karangalan ng Diyos. Karangalan ng Diyos dahil noong unang panahon pa man, ito na yung nais mangyari ng Diyos para sa tao. Nakita ng Diyos na nawalan ng pag-asa or walang pag-asa yung sitwasyon ng mundo na kung saan noong palang unang panahon pa ni Adan hanggang sa mga sumunod na henerasyon, hanggang sa mga nagkaroon ng maraming kaharian, paulit-ulit lang yung tao dun sa hopelessness na meron siya. So dahil dito, naisipakita ng Diyos yung kanyang pagliligtas at sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus ay mahahayag na rin sa wakas ang karangalan ng Diyos na mag-glorify at itataas natin ng Diyos sa ating mga buhay sa araw-araw dahil sa ipinakita niyang pagliligtas sa ating mga buhay. Sa verse 32, at kapag nahayag na ang karangalan ng Diyos sa pamamagitan ng anak ng tao, ang Diyos naman ang maghahayag ng karangalan ng anak at ito'y gagawin niya kaagad. So, ibig sabihin ng ating Panginoong Hesus, after matapos dun sa krus, ay magkakaroon ng muling pagkabuhay. Ibig sabihin, merong new body, resurrected body. Yung namatay na katawan ay magkakaroon ulit ng panibagong katawan. And that is the joy of this Resurrection Day, yung muling pagkabuhay ng ating Panginoon Jesus, yung dahilan nitong linggo or pag-alala nitong linggo ng pagkabuhay. And karamihan sa mga simbahan ngayon, ito yung ipinahahayag. So magbigay lang ako ng mga sitwasyon natin sa buhay, no, na marahil magpapaunawa pa sa atin dito sa pag-asang ito na binigay ng ating Panginoong Diyos. So lalo na sa mga merong hopelessness sa sitwasyon nila ngayon, lalo na sa mga
kakakita ng kawalan ng pag-asa or mga dumadanas ng matinding trial sa buhay nila, at least mabigyan natin ng emphasis kung meron ba talagang kabuluhan yung mga sinasandalan natin na minsan nagkukos sa atin ng hopelessness. So mula pa ng unang panahon pa ni Adan, nung time na si Adan ay nagkaroon ng knowledge of good and evil, si Adan at saka si Eva, they start to judge yung sarili nila. They start to judge one another, and naging separate yung judgment nila sa judgment ng Diyos. Yung Diyos, hindi sila hinahatulan, pero yung sarili nila, hinahatulan nila. At una nga lang nakita nila doon na sila'y hubad at nahiya sila sa kanilang kahubaran, yung kanilang nakedness. Kumuha sila ng mga pantakip at nagtago sila sa Diyos at tinakpan nila yung kanilang mga katawan. So that is a sign, mga kapatid, na in this physical body na meron tayo, we used to cover it in many ways. Yung ating mga nakedness na nagpapakita ng ating shame, di ba? Yung ating mga kahihiyan. Yung ating mga kasalanan or yung ating mga flaws sa pagkatao. Bakit? Because within each other, meron tayong tinatawag na judgment. Siguro nung panahon ni Adan at saka ni Eva, dalawa lang sila. Pero sila din mismo naghusgahan. Sabi ni Adan, sabi ni Lord kay Adan, sino nagbigay sa iyo ng prutas na yan? And tinuro ni Adan si Eva, ito, itong taong to, na binigay mo sa akin. Tinuro naman ni Eva yung ahas, itong ahas, yun na lang sa akin. There is judgment and there is condemnation. Kaya nga, kung titignan ninyo, we are surrounded by cloud of judgment. Cloud judgment, no. We are surrounded by judgment sa mga mata ng maraming tao. And this judgment is being formed na parang we need to take something to cover ourselves. Nakikita nyo. And this cover will protect our pride or yung ating ego or yung ating pagkatao or yung ating personality. Diba? Minsan bata pa tayo, yung kagandahan nagiging cover sa sarili. Yung pagiging kabataan nagiging cover sa sarili. Yung lahat ng achievements na tinatry natin, yung excellency, di ba? Yung katalinuhan, yung kagalingan, or minsan yung kayabangan, yung pagpapakita ng kayabangan, or galing sa pagsasalita, we used to cover our personality. These are the things that cover our life, determine or define who we are, di ba? E pag tumatanda tayo, we will see people, yung iba nagkakaroon ng magandang karir, yung iba nagkakaroon ng marangyang bahay, marangyang tahanan, marangyang mga ari-arian. And their life was defined by brands, di ba? Yung kanilang mga damit na suot, yung mga magagandang kasuotan, their lives were defined by brands. So that the judgment will always be good, di ba? Pag tinignan mong ganyan, laging maganda yung tingin sa'yo. Wow! Wow! But if you don't have those definition, those good definition, ay doon ka nagkakaroon ng uncovering, di ba? You hide yourself and you don't have an identity. Who you are. When you lost in many things, who you are. When you cling so much dito sa mundo, you cannot define now who you are kapag nawala na yung mga bagay nito. Maybe nawala na yung kagandahan, nawala na yung karangyaan, nawala na yung talento, nawala na yung opportunity sa buhay. You are being separated by the good definition of this word. And even with your faith, you forgot that you have an identity with Christ. You are defined by our Lord Jesus Christ, by God, not by this word. Kaya nga yung iba, imbes na mamuhay tayo sa pananampalataya bilang Kristiyano, sa paglilingkod, it doesn't matter how we look or anong estado natin sa buhay, how poor we will become,
how in suffering we will become, we always affected how the world will define us. Kung paano tayo i-define ng mga nakapaligid sa atin. And we become out of focus and begone missing, di ba? Mapapalayo dun sa pagkatawag sa atin ng Panginoong Yesus. And God saw this hopelessness. And because He sent His Son, di ba? Sinugo niya yung kanyang anak. Because of His love sa atin. Mahal na mahal niya tayo eh. He doesn't want us to be living in this world that is full of suffering because of our judgment to one another. Kahit wala naman judgment wala naman nagsasabi sa iyo, but because of the norm, because of the situation, because of the tradition, that culture that defines the society na nakapaligid sa atin, we are suffering. We always suffer. No matter gaano kadaming empire or kaharian or bagong sibilisasyon or technology or modernization yung mangyari sa mundo, these things will always follow anywhere we go. Suffering, death, hopelessness is always born sa mundo. And the Lord Jesus Christ went to that cross, di ba? And crucified itong katawan na to, this body. And then, after 3 days, nagkaroon ng panibagong katawan that is not affected dun sa cloud of judgment, dun sa wave of judgment na meron yung sanlibutan. It's no longer, that judgment no longer have power on that body. And we will cling to that, di ba? That is the love of God. Yun yung pag-ibig sa atin ng Panginoong Yesus. Nung nandito siya sa lupa, namuhay siya ng walang bahid ng kasalanan. Gumawa siya ng lahat ng mga pinakamabuting bagay dito sa mundo. Nagpagaling siya ng mga tao, naglingkod siya sa mga tao. Namuhay siya na hindi parang hari, kundi parang matinding lingkod para sa lahat. Nagkabuhay siya ng perfect, walang bahid ng kasalanan. Tiniis niya yung lahat ng kasalanan sa araw-araw ng kanyang buhay just to take our body, this simple body, to that cross so that there will become hope. So yun na nga, tinuruan niya tayo na kahit nandito pa tayo sa katawan na ito, bigyan natin ng pag-asa yung iba na masyado nang nakakling sa sanlibutan. Dahil sa pag-ibig na itinuro niya sa atin, bibigyan din natin ng pag-asa yung ibang mamuhay. Tanggalin natin yung judgment, yung effect ng judgment ng society sa buhay natin, and we will learn how to love. Tanggalin natin yung concept ng society, yung fruit ng knowledge of good and evil na nag-create ng maraming batas sa isip ng tao na magiging requirement sa buhay natin, na nagbumibilanggo sa buhay ng mga tao, nagko-crucify sa mga buhay ng mga tao, nanghuhusga, nagko-condemn sa buhay ng mga tao. We need to remove that law of the knowledge of good and evil, na na-produce ng knowledge of good and evil. Even until today, parami ng parami. Kaya nga, habang tumatagal, nagkakaroon ng hopelessness yung maraming tao, and at the same time, yung iba naman, tinatamasa yung karangyaan. And then vice versa, nagkakaroon ng matinding suffering sa mundo. So, tayo mga mananampalataya, tinuruan tayo ng Panginoon, ng ating Panginoong Yesus, na mahalin yung isa't isa, to love one another, to get out of the power of the law that condemns and judges and punish, but to accept the imperfection in a way na ina-accept din natin yung imperfection ng bawat isa. Not to become perfect. Tandaan niyo yan. Kaya lagi ko tinuturo ito na yung doctrine na tinuro ng ating Panginoong Hesus is not about there's so many doctrines and theology nowadays. Although
Part yan ng pag-aaral ng Bible. But the main doctrine of the Bible is to love the Lord your God and love your neighbor as yourself. Sabi ng ating Panginoong Hesus, pag nasum up mo yung lahat ng yan, pinupulpil mo na yung kalooban ng Ama, ng Diyos. For God so loved the world. That's the main purpose of the gospel. Kaya nga, kung mamahalin, love is not about looking into perfection. Or na parang, sabi nila, love one another, di ba? Dapat yung church maging perfect. No. We are being always affected dun sa mindset ng mundo to become perfect. To apply yung qualification di ba? Hindi yun To love one another is to learn yung imperfection to learn to accept yung imperfection. It doesn't matter kung may mga negative na sitwasyon na nangyayari. It doesn't matter kung may masaktan, may umiyak, may mag-away, may magkagalit-galit. But if you learn how to love, if you know how to love, it is easy for you to let go, to forgive, and not to put grudge in your heart. Nakukuha ninyo? Mahirap i-explain di ba? To accept the imperfection, but to learn also that it is okay to have fightings and quarrels and discussions na minsan nagkakaroon ng debate and disagreements and offense, di ba? But because of love, we know that we don't have grudge sa isa't isa. We don't put grudge sa isa't isa. Just like little children. Nagkakasakitan, nag-aaway, pero mamaya parang wala lang. Just like as innocent as little children. We don't put hatred doon sa sitwasyon. We are much more concerned always on helping one another. Nakukuha ninyo? To forgive. To bear the pain. It doesn't matter. Actually, it's not painful di ba? The Lord will always fill our hearts with joy. Kaya sabi ko dito sa note ko, if you learn how to, or what is the concept of love, hindi ka magkukulang kailanman. Hindi ka magkukulang. You are always full. Laging sinusustain ni Lord yung iyong mga pain sa buhay. Hindi ka magkukulang. Hindi ka magkukulang sa wisdom. Hindi ka magkukulang sa paraan, di ba? There is always a chance to do the right thing, di ba? There is always a chance to accept what is, ano yung kailangan i-correct or itama. You are more on thinking what is bad in you that needs to be corrected rather than going against the person who corrects you. Nakukuha ninyo? Even that person is imperfect most of the time. Kasi wala namang perfecto. Yung ating Panginoong Hesus lang, yung perfect. So it is not about, di ba, sa panahon ngayon o sabi naman ng Bible, paano mo tatanggalin ang puwing ng iba kung hindi mo nakikita yung troso sa iyong mata? So that is for correcting yourself first before others. But doesn't mean you cannot correct others and others will use your imperfection against you so that they will deny also their imperfection against them, that is against themselves. Di ba? Nakukuha ninyo? Ganun tayo Kapag ka nagkaharap na ganyan,
magtitirahan ng imperfection. Ikaw, ganito ka. Oh, ikaw, ganito ka rin. Ganyan ka rin, ganito ka rin. Di ba? We do not recognize and accept anything, even if it's true. Pero yung love, he learned or she learned how to accept everything. It doesn't matter kung kanino yun ang galing. Gaano man kasama yung taong nagsasabi nun. He still listened and changed. Have a change of heart. Improve yung yung marami pang mali sa kanya. And because of that, hindi siya nagkukulang. And hindi rin siya nawawalan ng, hindi siya nauubusan ng pagre-renew sa kanyang sarili. Kaya sabi ng ating Panginoong Hesus, mga anak, kaunting panahon na lamang ninyo akong makakasama. Hahanapin ninyo ako, ngunit sinasabi ko sa inyo ngayon, ang sinasabi ko noon sa mga Hudyo, hindi kayo makakapunta sa pupuntahan ko. And sabi niya sa verse 34, isang bagong utos ang binibigay ko sa inyo ngayon. Mag-ibigan kayo kung paano ko kayong inibig. Gayon din naman mag-ibigan kayo. Kung kayo'y mag-iibigan, makikilala lang lahat na kayo'y mga alagad ko. So yan yung sitwasyon. Or yun yung bagong commandment sitwasyon. Yan yung bagong commandment na binigay sa atin ng ating Panginoong Yesus. To love one another. And that is the concept of love. To accept everything. But also to be willing not to take grudge. Diba? Hindi ka magtanim ng galit. Hindi ka magtanim ng sama ng loob. Although nandun yung sama ng loob, but you are always willing to let go of these things that emptied or suffer, make us live in suffering, di ba? Alam naman natin yun eh. That if you don't forgive, you will suffer. Not because that person will suffer. Yung hindi naman yung hindi mo pinapatawad, yung nagsasuffer. You make yourself suffer because of unforgiveness. So, yun yung ating message. Yun yung ating message ngayon. Ngayong linggo ng pagkabuhay. Matagal nating maraming nangyari. Pinag-pray natin yung mga mission. And yun nga, napaka-thankful natin sa Panginoong dahil binigay niya yung success doon sa mission. Lalo na dito sa pinuntahan natin. Na first time diyan sa Ifugao. Hindi ko alam hindi ko nakita or na-witness yung inyong joy or yung inyong kasiyahan dyan. But hopefully, piliin niyo yung masaya. And piliin niyo rin yung mga bagay na ikakatuto ninyo. Without holding any grudge, di ba? Lahat ng bagay na nangyari or lahat ng negatibo na sitwasyon, these are all joy sa puso ng isang taong marunong magmahal. Sa puso ng isang taong nakakaranas ng tunay na pag-ibig at na-apply at kayang naintindihan yung lalim ng pag-ibig ng Diyos. So learn, grow more, learn more, and in the time will come, nagagamitin kayo ng ating Panginoong Diyos, ng ating Panginoong Hesus, kung saan man nila kayo dalhin. You are always ready. You always know what to do. Hindi ka na mamumuhay na parang bata ka pa sa gospel. Hindi ka na mamumuhay na parang nagpausbong ka pa lang, nagle-learn ka pa lang. If you already know and learn many things today and to the future, di ba? Magagamit mo lahat yan pag dinala ka tayo ng Panginoon sa kung saan man niya tayo nais dalhin. It doesn't matter. And yung nga sabi ko kanina, we glorify our Lord Jesus Christ. We glorify our God sa kanyang ginawa sa atin. We don't need to cover ourselves anymore with many material things. Meron ka mang mga kinakover ngayon, mawala man yan, hindi mo na masyadong pahahalagahan or mamahalin. Diba? Hindi yan yung mga mahal mo sa buhay, kundi yung ating Panginoon na nagka-cover talaga sa ating pagkatao. That defines our identity with Him. So maraming salamat. Nawa ay mabuhayan tayong lahat, mabuhayan kayong lahat.
dyan sa mga nakikinig sa online at sa ating simbahan dyan sa KYMC, magkaroon muli ng buhay, pag-asa, or magbigayan kayo ng pag-asa sa isa't isa. Regardless of any circumstances and situation, learn how to love. The concept of love. Yun yung pinaka-importante. It doesn't matter. It's not about perfection. It's not about seeing everything as perfect and good and yung lalo na yung sa paningin ng mga tao. It's not about that. But to learn when imperfection comes, you are growing sa salita ng Panginoon. You are growing sa lalim ng pag-ibig ng Panginoon. You are growing sa lalim ng pag-ibig sa isa't isa. And you will know a lot. You will have wisdom from the Lord na hindi mauubos kahit kailan. So maraming salamat and lahat ng ito ay sa glory ng ating Panginoong Diyos. So nice ko nga palang i-highlight din sa ating dito sa last part na itong preaching, no? Meron akong bagong page dun sa Facebook, Watchman Pilipinas. Kung gusto nyong i-follow or invite ko kayo, I will send you some invitation patungkol sa mga bagay na nangyayari sa huling araw and even sa mga pag-aaral sa Bible about sa end time. So maraming salamat. God bless sa inyong lahat and thank you.